So ito na mga kababayan, One Talk PH nagbabalik para sa panibagong update. Ito mga kapatid, malupit ha. Senator Amy Marcos mga kababayan, nagpaparinig na mga kapatid or nagpaparamdam na para sa 2028 political career niya. Kasi nga mga kababayan, merong nangyaring argumento between Princess Abante, yung anak ni Congressman Abante mga kapatid, and dito kay Senator Amy Marcos patungkol nga sa issue mga kapatid ng San Juanico Bridge. Kung saan mga kababayan, parang ginagamit ito ngayon ni Amy Marcos sa kanyang mga propaganda mga kapatid, at nakapagbitaw pa nga siya mga kaibigan sa bandang dulo ng kanyang press con na sana mga kaibigan siya na lang daw ang naging presidente. Sounds familiar, Senator Amy. Pero bago lahat mga kapatid, huwag kalimutang mag-subscribe at pakilike ang ating video para i-share pa ni YouTube sa iba pang hindi pa nakakapanood. So ito mga kapatid, panoorin natin ang balitang ito at bigyan natin ng ating opinion at reaction. Sinagot ni Senador Amy Marcos ang mga tirada sa kanya ng tagapagsalita ng Kamara na si Attorney Princess Abante. Okay. Ito ay matapos magbigay ng komentaryo ang senadora sa San Juanico Bridge sa press briefing nito sa Senado noong June 5. Okay. Tinitingnan ko from 2018 to 2025, ang liit-liit lang na binibigay, halos pintura lang yata at konting rehab, 451 million lang ang linalagay dun sa tulay mismo. At yung inaakala namin pang repair ng ating tulay, 4.7 billion. Mga kalsada lang pala yun. Talaga naman na-neglect ng todo-todo ng bonggang-bongga yung tulay. So bakit ngayon ka lang nagsalita? Diba? Yun yung tanong dyan eh. Sa haba-haba, 3 taon na ang lumipas, Senator Amy. Simula nung nanalo si PBBM. Diba dapat bilang isang Marcos, yan ang mga priority mo. Yung usisain yung mga naging proyekto noon ng inyong ama. So bakit kung kailan yung midterm, going 2028 na, tsaka mo lang yan tinignan? Diba? Kasi kung ako ang tatanungin, para bang may pinapahiwatig ka eh. Pero sige, ikaw na ang bida, di ba? Sabi mo yan eh. Tuloy. Ngunit sa press briefing ng Kamara noong Miyerkules, dinipensahan naman ng spokesperson nito si late 1st District Representative at House Speaker Martin Romualdez. Ani Abante, may mga budget naman na inilaan para sa San Juanico Bridge simula pa noong 2018 bago pa maitalaga na House Speaker si Romualdez. Okay. Siguro, si Senator Amy, since she is very much concerned, talangan din natin tanongin ano naging ambag niya bilang senador na kasama naman sa tungkulin niya ang pag-ayos ng budget ng bansa dun sa pangangalaga ng San Juanico Bridge. Diba, Senator Amy? Supalpal ka. Ano bang nagawa mo? Diba? Kasi, tingnan nyo mga kapatid Marcos siya, at ang pinag-uusapan dito, proyekto ng kanilang ama dati. Tama naman si Princess, si Attorney Princess Abante. 'Di ba? Dapat ka rin tanungin, ano bang nagawa mo, Senator Amy? Taon-taon during fiscal year dumadaan sa iyo yung budget na yan Ni minsan ba natalakay mo yan? Kamusta na ba yung mga project ng tatay namin? Minsan ba na-question mo ang taga DPWH na kamusta yung pangangalaga yung sa San Juanico Bridge? Yan po ang pinakamagandang proyektong nagawa ng aking ama. Isa sa pinakamagandang proyekto yan na ginawa ni dating Pangulong Marcos Sr. Naaalagaan ba yan ng tama? Bakit wala tayong narinig kay Amy Marcos mga babayan noong mga nakaraang taon? Bakit yung kailan yung midterm na, papunta na tayo sa 2028 mga kapatid? Bakit ngayon lang natin narinig yung mga ganito niyang mga rant mga kaibigan? So palpal ka dito kay Amy, kay Attorney Princess Abante. Tuloy. Kasama naman sa tungkulin niya ang pag-ayos ng budget ng bansa dun sa pangangalaga ng San Juanico Bridge. Tugon naman ni Senador Amy Marcos matapos ang ilang pag-usisa sa kondisyon ng naturang tulay, deadma o walang pakialam ang Department of Public Works and Highways at ang House Speaker. Ang tanong, kailan mo ba inusisa yan, Senator Amy?
'Di ba? Kailan mo lang kailan ka lang nagsimulang usisain yung San Juanico Bridge na 'yan, 'di ba? Ngayon lang, 'di ba? Senator, kung kailan malapit na ang 2028. Oh, very obvious naman na meron ka ring mga plano, no, na gagawin sa 2028. And alam niyo mga kaibigan, sa totoo lang, no, isa sa naa-analyze ko or naa-anticipate ko mga kapatid, no, dito kay Amy Marcos, na para bang may plano siya mga kaibigan, no, na tumakbong vice presidente mga kapatid ni Sara Duterte sa 2028. Kaya hindi na ako magtataka mga kababayan kung, no, mag-stand out na naman itong si Aimee sa pagdepensa kay Sara Duterte. 'Di ba? Kasi mga kapatid, ang tansya ko dito kay Aimee, parang tatakbo ito mga kababayan na vice presidente ni Sara Duterte sa 2028. I don't think so mga kaibigan kung tatanggapin ito ni Sara Duterte. Pero ito mga kapatid, uunahan ko na kayo. Nararamdaman ko na si Aimee mga kababayan, kakalabanin niya si Padilla sa pagka-vice presidente ni Sara Duterte, no? Or sa pagiging vice presidente ni Sara Duterte mga kapatid sa 2028. Itaga nyo yan sa bato mga kababayan, kasi yung mga galawan ni Aimee ngayon mga kapatid, sobrang sip-sip kay Sara. Halatang halata mga kababayan na may niluluto siyang plano para sa 2028, no? Buti, okay, kung mali ako, no, by 2028, walang problema kung magkakamali ako dito sa mga sinasabi ngayon, no? Wala akong kwan dyan. Pero mga kababayan, ito lang masasabi ko sa inyo. Kahit ni minsan mga kapatid, yung kutob ko ay hindi pa sumablay mga kababayan. Hindi naman sa pagmamayabang mga kapatid, pero tuwing ako'y kinukutuban, no, sa mga ganitong bagay mga kababayan, nangyayari po talaga. No, tulad na lang dito sa impeachment ni Sara Duterte mga kaibigan, kung nare-recall nyo yung ating mga vlog noon. I think December pa lang yata mga kapatid, tinuligsa ko na, no, sila Congressman Abante dahil parang nanlalamig sila sa usaping impeachment dahil nga natulog ng 2 buwan yung mga impeachment complaints against kay Vice President Sara, no? Pero mga kaibigan, no, after 4 months mga kapatid, eto na mga kababayan, ito na po ang pinag-uusapan ngayon dahil sobrang delay na, no, yung impeachment ni Sara Duterte at talagang kailangan ng itawid mga kapatid sa 28th Congress. So ngayon na naman mga kaibigan, meron na naman tayong masasabi nating prediction, no, patungkol kay Aimee Marcos, na para bang mga kapatid, nararamdaman ko talaga na para bang tatakbo talaga siyang vice presidente ni Sara Duterte sa 2028. Mark my words mga kaibigan, kung mali ako walang problema, pero pag tama ako, nako, ewan ko na lang sa inyo tuloy. Dedma o walang pakialam ang Department of Public Works and Highways at ang House Speaker. Sinabi pa ng senadora na siya pa mismo ang nagtanong kung saan nilaan ang 4.7 billion pesos na pondo mula sa General Appropriations Act para sa iba't ibang proyekto sa Maharlika Highway. Hinarang-harang nyo yung hinaharang-harang nyo yung GAA, tapos ngayon maghahanap ka. Di ba mga kaibigan, no? Hinarang-harang nila, kini-question nila yung GAA. Tapos ngayon mga kapatid, nagtatanong siya. O saan na ba yung naaprubahan, no, sa General Appropriations Act na 4.7 billion? Di ba? Dapat sana Senator Aimee, noon pa nag-effort ka na usisain, no, yung kondisyon ng mga proyekto ng inyong ama kung totoong concern ka. Pero sa totoo lang, Senator Aimee, ang nakikita namin sa'yo, isa kang oportunistang klaseng politiko. Diba? Yung iniisip mo lang yung para lamang sa sarili mo. Pansarili mo lamang interest. Diba? Kunwari, concern. Kahit wag na natin pag-usapan kung paano ka nanalo uli ngayon. Diba? Ay nako, tuloy. Sentimiento pa nito na ang San Juanico Bridge ay binuo ng kanyang ama na simbolismo ng katatagan at pagtutulay ng kalinga ng pamahalaan papunta sa mga mamamayan. Ilang taon ka na sa Senado, Senator Aimee?
Oh. Bakit hindi mo inalagaan 'yan? 'Di ba? Opportunity niyo na 'yan eh. No, opportunity mo na 'yan na bilang senador, no, bilang isang Marcos nakaupo ka sa Senado, no? Opportunity mo na 'yan na para pagandahin palalo sana yung mga naging proyekto ng inyong ama. No, sa pamamagitan ng pag-usisa, paggawa ng hearing na kamusta na 'tong mga ganitong bridge natin na ginawa ng aming ama, 'di ba? Pero anong ginawa mo, Senator? Wala. 'Di ba? Tuloy. Ngunit ngayon anyang pinagdududahan ng tibay at serbisyo ng tulay ay si Senador Amy pa rin ang hinahanapan ng solusyon. Gusto mo lang i-promote yung Amy solution mo eh. Wala namang naghahanap sa'yo kung tutuusin, Senator Amy. No, wala naman. Meron ba, mga kaibigan? Ikaw lang yung nagpo-promote sa sarili mo eh. No? Ikaw lang yung nagpo-promote kasi gusto mo lang gusto mo lang i-emphasize ang iyong presensya, no, na ito si Amy, 'di ba? Ganito ako, ganito ganyan, sana ako na lang yung naging presidente. Ito mga ganitong linyahan, mga kapatid, ito pakinggan nyo Buwelta pa ng mambabata sa House spokesperson bakit siya bilang senador ang hinahanapan ng aksyon at hindi tanungin ng amo nito na doon nakatira na tumutukoy kay Romualdez. Dagdag pa ng presidential sister, sana siya na lang ang nagpresidente kung lahat sila ay sa senadora nakatingin. Diba mga kaibigan? Wala namang nagsabi niyan eh. Ikaw lang, Senator Amy. Sa'yo lang namin narinig yung bagay na yan. No, na sana ikaw na lang ang nagpresidente, no. Sa'yo lang namin narinig na sinasabi mong sa'yo nakatingin ang lahat. Ay nako, alam niyo mga kapatid, obvious, no? Obvious talaga na itong si Amy, mga kaibigan, ay may plano, no, sa 2028. And yun na nga mga kapatid, ang sa tingin ko dito, tatakbo itong BC ni Sara Duterte. Kaya hindi na ako magtataka, mga kababayan, kung sa the next 3 years nito sa Senado, no, ay puro pasipsip kay Sara Duterte ang gagawin nito dahil napipredict ko na to, mga kapatid, no. Hindi ni minsan, mga kababayan, hindi naman sa pagmamayabang, hindi pa nagkamali yung aking yung aking kutob, no. Sa kahit anong bagay, mga kapatid, hindi pa ni isa wala akong maalala na sumablay yung kutob ko eh. No, kaya itong si Amy, mga kaibigan, nararamdaman ko na to, nakukutuban ko na to, mga kapatid, by 2028, no, tatakbo itong senador, vice presidente kay Sara Duterte. At kakalabanin niya, mga kaibigan, si Robin Padilla. Isa yan, mga kaibigan, sa nakikita ko, no. Kung mali ako, so be it, mali ako, no, kasi prediction lang naman yan eh. Pero pag nagkatotoo yan, mga kaibigan, ewan ko na lang talaga. Pero, ang tanong, makakaabot pa kaya si Sara Duterte, mga kapatid, ng 2028? Diba? Kailangan talaga nilang patunayan yan. Kasi kung hindi man ma-impeach ng tuluyan itong si Sara, marami naman siyang kasong kakaharapin. Hindi naman po pwede siguro na yung presidente natin may kaso, diba? Hindi naman siguro pwede na yung presidente